So, ayan, interview tips. Ano nga ba yung pinagdaanan kong interview? Alin nga ba yung pinaka madali or mahirap compare Hong Kong or dito sa Turkey? O, ito based sa experience ko ha. Yung napagdaanan kong interview papuntang Hong Kong, tatlo day, tulo sipon ko yun ko doon day. Unang interview ko sa Hong Kong, broker interview. Sa agency ko to ha, yung iba naman madali lang din daw yung ano nila, yung kanilang interview. Sa broker interview, online kasi that time kasi panahon ni pandemic. So, introduce yourself, may mga follow-up questions sila, bakit mo gusto mag-apply sa Hong Kong, tapos after that, kung napili ka ng amo, si amo na naman yung mag-i-interview sa'yo. Tapos, may mga question doon na uh, ilang months bago papakainin yung bata, ano ang ipapakain sa bata. Halimbawa, pag may ginagawa ka or nagluluto ka tapos umiiyak yung bata, ano yung uunahin mo? Pag sumuka yung bata, alin ang uunahin mo? Suka o bata? Mga ganong question pa. Tapos, after that, meron pang video interview day. Doon sa video interview day talagang doon tumulo yung sipon ko doon. Hindi ko talaga siya, alam mo yung kailangan ka nakaganyan. Tapos pag nagkamali ka day, uulit na naman sa uno. Tapos yung may mga, ang daming tanong talaga day na, alam mo na, kailangan i-sentence. So, na, basta may word akong hindi ko, yung banlaw, kasi i-demo mo yung pagpapaligo, pagpapadidi. Doon sa pagpapaligo day, sumablay ako doon. Hindi ko talaga natapos yung day. Buti na lang yung nag-i-interview sa akin, siya yung na-applyan ko, siya yung sabi niya sa akin, sus, kung hindi lang kita repere. O, di ba? Kung naanghingalan pa rin ako doon. Then, ito naman sa Turkey, 'di ba, from the start, ito talaga yung kinakakabaka ko, baka hindi ako pumasa, baka mahalata or what, kasi kailangan talaga magaling sa English. Yan kasi laging napapanood natin, no? So, ang nangyari sa akin, day, 'di ba, nag-send na tayo ng video self-introduction sa kanila, din CB. So, ang tinanong lang sa akin, na-line up ako ng alas 5 at alas 6. Dalawang amo ang niline up sa akin. So, itong amo ko, alas 5 sila tumawag, then introduce yourself. Syempre, kabisado ko na yung yung aking, ano ba tawag doon? Introduce yourself, di ba? So, yun ang sinabi ko din. Mga ilang tanong lang, nasaan ka ngayon? Anong part ka ng Pilipinas? Ganun lang. As in, walang kasi chiburiche din. Na-stop yung call nila. Siguro may mga in-interview din sila na iba. Then ngayon, nag-wait pa ako sa pangalawa kasi alas 6 meron din akong interview. Bumalik dahil wala pang alas 6. Binalikan ako. So, ang unang pumasok sa isip ko, ay, gusto ako nito. So, doon na siya nagsabi ng yung gusto daw nila sa helper nila. Yung magaan kasama, yung komportable kasama, at sana daw mahalin yung kanilang anak with love. Tapos ang sagot ko, of course. Ganun ba? Of course. Ganun yung sagot ko. Tapos, lalaki daw yung anak nila, ganitong taon. Ay, sa akin naman day, mas prefer ko yung lalaki. Kasi yung alaga ko doon sa Hong Kong, kamaldita talaga sa babae, ng alaga kong babae. Mas napamahal ako doon sa lalaki, kaya mas prefer ko ang lalaki. Then nung sinabi ni amo na ang nasa tiyan ay lalaki din, nagpakita ako ng gusto ko, nag-thumbs up ako. O diba, kahit hindi bumuka yung bibig ko, plus point na yun. Nagpakita ko, parang excited na gusto ko, pinakita ko sa kanila. Then yun na. Then after that, ang last word, ewan ko ba sa sarili ko, can I ask ma'am? Ganyan. Can I ask sir? I'm hired. Gumanon ako dahil. Sabi ko, dapat ko bang sabihin yun? Nagtawanan kaming apat. Yung mag-asawa at yung si Ma'am Oljay at ako. Tapos naisip ko, wala,
kailangan ko ba sabihin yun? Dapat ko bang sabihin yun? Nagsitawanan kami. Then, after that, nang usapan namin, mga 8 o'clock siguro ng gabi, congratulations! Kaya, sobrang saya ko talaga, Day, na ewan. Pero ito, 'di ba, nagwa-warning si Ma'am kay Manggi na pag may interview tayo, kailangan walang mga disturbio sa background, walang nakakabit-kabit, dapat walang ganon, distraction ba, pero wag ka. Habang ini-interview ako nung pangalawa, itong anak kong lalaki, 'di ba, nandun sila sa labas, ngayon gusto mag-cellphone, sabi ko, ganyan, ganyan ako ng ganyan. Tapos sabi nitong mag-asawa, it's okay, it's okay. Tapos alam nyo, sinilipan niya. O di nag-hi din yung anak ko, hi. O lalaki din yung anak ko, hi. So, o di ba? Yung iba nagagalit, hindi ka ma-hire, pero yung amo ko, na-hire ako. O di ba? Pag sa'yo talaga, ibibigay talaga ni Lord. Sabi ko, hala, parang, alam mo yun, yung, ando na naman yung ako, yung pakiramdam ko noon na papunta ako sa Hong Kong, nung nag-a-apply ako pa Hong Kong. Kasi, nung, yung kapitbahay namin, siya yung nag-push talaga sa akin na, bakit ayaw mo mag-abroad? Alam niyo yung sagot ko, makakarating kaya yung English ko? Kasi ligawin din ako sa lugar, makakarating kaya ako doon? O, di ba ganun negative ang talagang nasa utak ko. Pero trying hard ako dahil trying hard ako, kaya parang tuwang-tuwa talaga ako kasi sa Hong Kong din, Day, isang try ko lang din na applyan. Na-hire din ako, Day. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Tulad nitong Turkey, isang interviewhan lang, na-hired ako. Sabi ko nga, para siguro talaga sa akin to. Kaya laking pasalamat ko at ayun, nandito na ako. Dito na ako napunta.